bahay kubo, kahit munti, sa isla ng Kinatarkan sa Cebu, meron daw nakatagong ganda at milagro. Sa isla ng Kinatarkan sa Cebu, may isang bahay kubo na kahit munti, katakatakang kasya ang ganito karaming tao. Sabi nila sa iba niya, pagbili kayo ng elevator. Ang dingding ng bahay kubo, halos nasa 1 metro lang. Hindi rin gaano kataas ang bubong. Naiintriga na ba kayo kung anong itsura sa loob nito? Tara, sabay-sabay nating pasukin. Pasok po kayo sa kubo namin. Sa bungad ng bahay kubo, imbes na sala, may 29 na baitang pababa. At pagbaba sa hagdan, dito na tatambad ang tila lawa. Sa ilalim pala kasi ng kubong ito, may underground cave. Dahil malawak, malinaw at presko ang tubig, pwede ritong mag-swimming. At kahit pa raw bumabagyo sa kanilang probinsya, hindi pa rin daw ito umaapaw. Pag high tide siya, high tide lang po. Pag low tide yun lang, wala naman pong alon sa loob. Yung dumating pong bagyong Odette, wala naman pong na-change sa loob. Nagsimula ang lahat nung nagpagawa ang pamilya humantok ng balon sa likod ng kanilang bahay. Tubig ulan lang po talaga ang inaasahan namin. Kapag hindi naman umuulan, wala po kaming tubig na naiinom. Kaya ayun po naisipan namin magpahukay na lang po ng balon. Pero sa kalagitnaan ng paghuhukay, Bigla pong nahulog yung bara. Inista po namin baka anong nasa loob po. Kinalaunan, naisipan namin continue na lang natin para makita naman natin anong rason bakit nahulog yung bara. hanggang sa Kita namin nga, malawak pala dito sa ilalim. Para yung bara na ang nagturo sa amin na yung cave pala yun. Sa puntong yon, naisipan ng may-ari ng lupa na sina Lola Lydia at Lolo Matu na tayuan ito ng bahay kubo para hindi to basta-basta na lang pasukin. Gawa tang paraan niya para malimpyuhan ng ilalim. Nagpadaan na kami og hagdanan para maraming mga taong makapasok. Nadiskubre rin nila na sa yungib sa ilalim, meron ding mineral clay o yung putik na ipinapahid sa balat para kuminis. Dadagdag ng Kobe points. Para po mapansin po yung kagandahan ng aming katawan. Parang bumabata ka po pag tinry nyo po. Hindi na kami pumapali na yung mamahaling skincare. Isa sa mga napakinis di mano ng mineral clay, ang gurong si Joarly. Ang issue ko po sa akin dryness at pimples, in-apply ko siya, tas nilive for 30 minutes. Then pag wash out mo sa clay, agad-agad makikita mo talaga yung instant smoothness. Meron namang basis na meron talaga siyang health benefits. Sa Kinatarkan, very, very rich hard corals. Pag nadadamage yung coral, nagpupulverize ito, napupunta sa sea, water, at saka sa mud, yung kanilang component na babaon dito sa mga lupang ito. It makes your skin more youthful. Pero hindi lang daw putik mula sa kuwebang ito ang nakapagpapagaling dahil ang sikreto raw sa mahabang buhay ng 70 anyos na mag-asawang Lola Lydia at Lolo Matu, ang tubig mula sa underground cave na kanila raw iniinom. Ang tubig na tumutulo mula sa mga stalactite, iniipon nila sa pamagitan ng nakaabang na alulod na may timba sa dulo. Lami kayo ma'am ang tubig. Hindi na matupungan sa mga iba pa mga mineral water. Wala kaming naramdaman nga sakit. Meron akong sakit pero hindi naman yata na sa isang inom mo lang mawawala ka agad. Pero wala akong naramdaman na makapagpasama sa katawan ng tao. Kahit clear yung tubig, hindi siya indication na safe ito inumin. Di enough yung dinadaanan ng tubig na filtration para masabi nating malinis yung tubig dun sa stalactite.
Dahil sa hindi maitatangging ganda ng kanilang lupain, marami raw nagkaka-interes na bilhin ito. Pero mabili sa 100 million. Oh, 100 million yun. Hibong nga kami nga nung dako manggod ka i-offer. Nano ay makuha dito sa ilalim. Hindi na may baligya. Paniniwala kasi nila, meron pa raw ritong nakakubling yaman. Lalo na ang giant clam na ito na may mga nagsasabi na sa loob, posible rin daw na may higanting perlas. Sabi naman sa taga-DNR nga, huwag lang mag-touch sa clam. Kaya kung buhay siya, nag-produce na siya sa mga perlas. Position siya, yung close man din close. Karirang mayroong open. Abangan mamaya sa isla ng Kinatarkan sa Cebu. May bahay kubo na may underground cave. Posible nga kayang ang higanting kabibing ito may lamang perlas? Sa palagay po namin may perlas po sa loob. Ang nakasisilaw na revelasyon. Makukonclude natin talaga na yung plan na nakikita sa cave ay Mamaya na. Ang bahay kubong ito, kahit munti, may nakakubli raw na yaman. Katulad ng giant clam na ito na may kalahating dipa ang laki na nakadikit na sa dingding ng kuweba. Sa palagay po namin may perlas po sa loob. Ito po talaga yung main reason bakit dinadayo po siya. Gusto po nila talagang makita kung gaano po kalaki talaga yung clam na mystery po. Bakit siya napunta sa loob ng cave. Taong 2019 daw, nung huling bumisita ang mga tiga-DENR sa underground cave ni na Lola Lydia at Lolo Matu. Dito na nga nila nakita ang giant clam. Hindi man tawag nga expert sa clam. Pero sabi sa iba, buhay. Ang iba, hindi. Pero buhay ba ito o patay na? sabi natin fossilized na kasi nag-bleaching na yung color niya, so ibig sabihin pumuti na siya. Makukonclude natin talaga na yung clam na nakikita sa cave ay patay na. Kung ganon, posible nga kayang may perlas sa loob nito? Position ka, yung close man din eh, close. Mayroong open. Kaya ma-open sa clam ko. Aw ka ng clam, may buhay na siya. Yan, nag-produce na perlas. Hindi na kami mag-touch. Mag-produce talaga yan sila ng perlas because yung perlas ay nag-produce coming from dirt. Magsulat lang sila ng request letter namin sa DNR na para matulungan silang mag-assess sa kanilang cave. Malalaman nila ano yung roles and responsibilities nila for the maintenance and preservation of the cave. Ngalipay kami kaya mga visitors nga muduaw nga rin. Ngalipay man sila. Ang Kinatarkan Island, makikita natin doon yung mga bato-bato na mayroon din mga wall, saka may mga halo-halong mga rock formation doon sa ilalim. Hindi natin maiwasan na magkaroon ng kuweba sa lugar. Yung paggalaw ng lupa sa mundo, no? Unti siyang nag-uplift, no? Yung lupa mo, kaya naging ayan yung isla. Of course, hindi na fossils na to, na corals, mga shells, at iba-iba pa na marine organisms na fossilized na. Aanhin mo nga ba ang bahay na bato kung ang nakatira, kuwago? Mabuti pa ang kubong munti na ang mga nakatira merong underground cave. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.